sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, Labor Day, May 1, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Effigy ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sinunog ng mga relihista ngayong Labor Day. Minimum wage hike sa Northern Mindanao at Caraga inanunsyo ni PBBM. Atin ito coalition, bigong makapagpalipad ng drone sa West Philippine Sea. Hot Air Balloon Festival inilunsad sa Naga City. Lahat ng magandang bagay sa buhay na kailangan din talaga paghirapan. At nag-aasam ng beach body ngayong summer, tips para ma-achieve mula sa fitness expert, alamin. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Kaliwat kanan ang kilos protesta ng iba-ibang grupo ngayong Labor Day. Anila mas matindi ang pasanin ng mga manggagawa ngayon dahil sa pandaigdigang krisis. Bagay na kanilang sinisisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Kaya dinala ng labor groups ang kanilang protesta sa Rojas Boulevard sa Maynila, malapit sa Embahada ng Amerika. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Bahagyan nagkatensyon sa pagitan ng pulisya at mga grupong manggagawa ngayong Labor Day May 1. Sinubukan kasing tumulak pa US Embassy ng grupo sa kanilang kilos protesta sa Maynila. Sa kanto ng Rojas Boulevard, sinunog ng mga relista ang dambuhalang effigy ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga lider ng US at Israel na binansagang Trio Delubyo na kanilang sinisisi sa pandaigdigang krisis bunsod ng giyera sa Middle East. Sigaw ng mga manggagawa sa gitna ng kahirapan, itaas sa 1,200 pesos ang daily minimum wage at wakasan ang kontraktualisasyon. Bago nito, nagmarch ang labor group sa Espanya Boulevard sa Maynila papuntang Menjola. Pero sa rekto pa lang, may barikada na ng pulisya at sa ilang entry points sa Malacanang. Takot na takot sila. Ibig sabihin, lalo lang tumitingkad sa amin na si Bongbong Marcos ay klaro, anti-worker, anti-people. Ito ay gobyerno ng malalaking kapitalista. Kaya lahat ng batas na ginagawa nito at patakaran, programa ay pabor sa mga malalaking kapitalista. Kaya yung mga malalaking kapitalista ngayon, yaman sila ng yaman. At yung ating mga mahirap ay naghihirap ng naghihirap. Gate ng grupo, taasan ang buwis ng mga mayayaman at bawasan ang pasanin ng mga karaniwang mamamayan. Bawasan naman po natin yung sinisingil nating buwis. Yan man po ay value-added tax, excise tax o yung kanilang income tax. Tansya ng grupo, aabot sa 20,000 ang lumahok sa kilos protesta na may tuturing nilang tagumpay sa kabila ng paghara ng ilang kapulisan. Higit 100,000 na tauhan ng pambansang pulisya ang ipinakalat sa buong bansa para siguruhin ang seguridad sa Labor Day protest, habang mananatiling naka-full alert ang PNP hanggang Sabado, May 2. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umaasa ang ilang umuwi na overseas Filipino workers mula sa Middle East na makakahanap ng bagong trabaho mula sa overseas sa Labor Day Job Fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Ortigas Center. 12 licensed recruitment agencies ang nakilahok sa job fair na nag-alok ng aabot ng 3,400 job orders mula sa iba-ibang bansa tulad ng United States, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Slovakia, Lithuania, Czech Republic, Guam at Papua New Guinea. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay, karamihan sa mga trabaho ay nasa alternative markets. Pero may option pa rin ang mga repatriate na bumalik sa Middle East kapag humupa ang tensyon kaugnay ng US-Iran conflict. Inirefer din ng ilang mga umuwi sa mga pribadong kumpanya at mga ahensya ng gobyerno
para sa posibleng local employment. Sa pinakahuling tala, mahigit 6,000 OFWs na ang naiuwi ng pamahalaan mula sa rehiyon. Nagbabaka sakali po ako na makahanap po ng trabaho sa mas ligtas po na lugar. So may nakita po ako customer service sa Croatia and sa Japan po. So hopefully po matanggap. Sa ngayon po, they're just taking their chances kasi karamihan po sa ating mga repatriates talagang nag-iisip pa po. Sila po ay una nagpapahinga. Given the situation that they've been through the past 2 months. Pero ang pamahalaan po, hindi po tayo tumitigil para po ilapit sa kanila yung iba't ibang serbisyo. Tumaas na ang minimum wage ng mga manggagawa sa Northern Mindanao at Caraga simula ngayong Biyernes, May 1, kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Sa isang Labor Day event sa General Santos City, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot na sa 89 wage orders ang naaprubahan mula June 2023 hanggang April 2026 sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Batay sa Labor Department, tumaas na ang daily wage sa humigit kumulang 500 pesos sa iba-ibang lugar sa Region 10, habang 475 pesos naman sa Region 13. Inaasahan naman na susunod na makatatanggap ng ikalawang tranche ng wage increase ang Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula sa June 1, habang nakatakdang mapatupad din ang karagdagang pagtaas ng sahod sa Bicol at Davao Region sa huling bahagi ng taon. Nananawagan si Senator Joel Villanueva sa pamahalaan ngayong May 1 ng malinaw at konkretong aksyon para sa mga pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pagpapalawak sa mga programa ng Department of Labor and Employment tulad ng ESPES at TUPAD, kabilang ang pagdodoble ng beneficiary at pagpapaigting ng mga community project tulad ng vegetable farming para sa seguridad sa pagkain. Binigyang halaga rin ng senador ang sektor ng micro, small and medium enterprises na binubuo ng higit 70% ng mga negosyo sa bansa at nagbibigay ng trabaho sa karamihan ng mga manggagawa. Kaya naman nananawagan siya ng wage subsidy sa ilalim ng DOLE Adjustment Measures Program para maipagpatuloy ang operasyon ng mga ito. Hindi po sapat ang pagkilala lamang sa sakripisyo ng ating mga manggagawa. Kasama na ang ating mga overseas Filipino workers. Ang higit na kailangan po ay malinaw at konkretong aksyon mula sa ating pamahalaan. Mga ka-A to Z, holiday din po ngayon sa Singapore dahil sa selebrasyon ng Labor Day. Kaya naman mayroon lamang tayong 4 na araw na monitoring ng presyo pagdating sa produktong petrolyo. Tumaas pa rin po ang bahagyang presyo batay sa 4 na araw na trading sa world market. Pumalo po sa 4 pesos and 60 centavos ang nadagdag na presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 4 pesos naman ang taas sa kada litro ng gasoline, habang 50 sentimos naman ang akyat sa kada litro ng kerosene. Kinumpirma na rin po ito ng pamahalaan, bagamat may sariling computation ang Department of Energy dahil nasasailalim ang bansa ngayon sa State of National Energy Emergency. Ibig sabihin, ang Energy Department pa rin po ang magtatakda ng presyo pagsapit po ng Martes. Bagamat sinabi na pinalna na magkakaroon ng mataas na presyo dahil dito sa sigalot sa Middle East. Gumagamit po ng risk premium ang DOE ngayon para kahit papaano ay mabawasan at di masyadong mabigat ang maging dagdag. Sa susunod na linggo, nananatili ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pinakamatinding alalahanin ngayon ng mga Pilipino, ayon yan sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. Lumabas sa survey na 45% ng respondents ang nagtuturo sa inflation bilang pinakaagarang issue ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ipinakita rin ang resulta na bagamat mahalaga pa rin ang sahod na nasa ikatlong pwesto sa mga pangunahing issue, mas pinapahalaga ng mga Pilipino ngayon ng aktwal na nabibili ng kanilang kita. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents mula March 19 hanggang 25. Samantala, inaasahan naman ng Bangko Sentral na Pilipinas na papalo ang inflation ngayong Abril sa pagitan ng 5.6% hanggang 6.4%.
lalo't lumalakas ang mga risk. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, isda at karne, at mas mataas na singil sa kuryente maging ang paghina ng piso. Noong Marso, naitala ang inflation sa 4.1%. Ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation para sa Abril sa susunod na linggo. Una-una ano mo yung bigas, tapos yung bayaran sa ilaw, sa tubig. Iba sir, iba talaga yung noon at saka ngayon. Kasi ang ngayon sir, napansin ko yung 1,000, pag nabawasan mo lang ng 100, parang wala na. Kasi ang 1,000 ngayon, parang 100 lang noon. Gagawa ng paraan para makaahon sa tinda-tinda, ganun. Para makatustos lang ng pangangailangan namin, pang araw-araw. Yun. Mga kaituzi, nagsimula na po ang Mayo, kaya naman inaasahan na may 1 hanggang 2 tropical cyclone o bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon po yan sa Pag-asa. Ayon sa State Weather Bureau, batay sa climatological tracks, kadalasang dumaraan sa Central Philippines ang mga bagyo tuwing buwan ng Mayo bago lumabas ng PAR. Papangalanan ng mga ito na Kaloy at Domeng sakaling matuloy. Samantala, maaari magtagal hanggang unang bahagi ng Mayo ang panahon ng tag-init. Nagbabala rin ng Pag-asa sa posibleng pagdating ng El Nino na may malaking tsansang magsimula sa June o August 2026 at maaaring tumagal hanggang 2027 na maaaring magpalala ng habagat o southwest monsoon at magdudulot ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero mas tuyo naman na panahon sa uling bahagi ng taon. A Walk with a Purpose. Nilahukan ng libo-libong advocates, volunteers at magkakapamilya ang ginanap na Angels Walk for Autism nitong linggo, April 19. Mahigit 40,000 katao ang nakiisa sa taunang walk ng Autism Society Philippines na idinao sa SM Mall of Asia. Layo nitong kilalanin at magbukas ng oportunidad sa mga nasa autism spectrum at patunayan na kaya rin nilang makipagsabayan sa anumang larangan. Sa pagdiriwang, nagpakitang gilas din sila sa performance na nagpaindak sa lahat. Pero higit sa makabuluhang walk, avenue ang event na ito para maisulong pa ang Autism OK Philippines na rumerespeto at sumusuporta sa mga nasa autism spectrum. Panawagan din nila ang pagpasa ng Kongreso sa House counterpart ng National Autism Care, Support and Inclusion Bill ni na Senators Risa Hontiveros at Miguel Zubiri. Proud si popstar royalty Sara Geronimo sa panibagong achievement ng BINI matapos itong tumanggap ng Global Force Award sa Billboard Women in Music 2026 sa Amerika. Sa ulat ng Billboard Philippines, ibinahagi ni Sarah G na malaking karangalan ang parangal na ito mula sa Billboard Women at mas makabuluhan ito dahil nakikita niyang ipinagpapatuloy ng BINI ang mensahe nito. Sumasagisag-an niya sa tapang at pag-asa ang award na natanggap ng BINI, tapang na basagin ang mga hadlang at pag-asang maiparating sa buong mundo ang musikang Pilipino. Tinanggap ng BINI ang parangal sa Hollywood Palladium sa Los Angeles, California noong Miyerkules matapos ang kanilang historic performance bilang kauna-unahang all-Filipino act na nagtanghal sa prestihiyosong Coachella Valley Music and Arts Festival. Nagpasalamat naman ng BINI sa Billboard at inialay ang parangal sa kanilang mga taga-suporta at sa buong OPM community. Nagpasalamat din ang grupo sa ABS-CBN sa tiwalang ibinigay sa kanila mula sa simula. Susunod, atin to coalition. Bakit nga ba bigong makapagpalipad ng drone sa West Philippine Sea? At look up, up and away, Hot Air Balloon Festival pinalipad sa Naga City. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z.
namataan ng isang barko ng China Coast Guard na sumusunod sa isang Filipino-led civilian mission ship habang tumatahak sa West Philippine Sea. Ilang oras matapos itong umalis sa Maynila patungong Pag-asa Island. Ayon sa ating coalition, namataan ang barkong may bow number 3103 bandang alas 7:20 ng umaga na nasa humigit kumulang 5 nautical miles mula sa MV Capitan Felix Oca at lumapit pa ito sa 3.2 nautical miles pagkalipas ng ilang minuto. Naglalayag ang MV Capitan Felix Oca mga 60 nautical miles kanluran ng Mindoro at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sakay ng barko ang mga miyembro ng koalisyon para sa ika-4 na civilian mission na tinaguriang Balik Pag-asa na layo maghatid ng tulong sa mga residente at mangingisda sa Pag-asa Island. Samantala, nahadlangan ang ating coalition sa pagpapalipad ng drone habang nasa West Philippine Sea. Matapos sabihin kailangan muna nilang mag-register sa Civil Aviation Administration of China. Sa kabila nito, iginiit ng grupo na susubukan pa rin nilang makapagpalipad ng drone sa Pag-asa Island. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng koalisyon ay ang paggamit nila ng isang Chinese brand na drone na kapareho ng ginamit nila sa nakaraang civilian mission. Gagamit naman ng ibang drone ng naturang coalition para maipagpatuloy ang kanilang operasyon sa lugar. Inanunsyo ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court na magko-convene sa May 27 ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa order na inilabas ng ICC, inutusan din ang mga partido at registry na magpasa ng mga submission hanggang May 15 kabilang ang mga inaasahang ebidensya, mga kulang na dokumento at mga trial briefs. Layunin ng status conference na itinakda ang timeline ng paparating na trial at iorganisa ang mga hakbang sa proseso ng paglilitis. Sa trial phase, inaasahang mas mapapalalim pa ang pagdinig sa mga aligasyon laban sa kanyang madugong war on drugs campaign noong panahon ng kanyang panunungkulan. Matatandaan na nauna ng binuo ng ICC ang trial chamber para sa kaso ni Duterte matapos ang confirmation of charges noong April 23 para sa 3 counts ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Inilipat na sa detention facility ng National Bureau of Investigation ang dating broadcaster na si Jay Sonsa matapos maaresto nitong Huwebes ng gabi. Kaugnay ito ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa NBI, bahagi ng kanilang mandato ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Dagdag pa ng ahensya, tungkulin din nila ang magsagawa ng masusing investigasyon at magsampa ng kaukulang kaso kaugnay ng insidente. Samantala, iginiit naman ng Presidential Communications Office na ipagpapatuloy nito ang mas pinaigting na aksyon laban sa mga nagkakalat ng fake news. Kasunod ng pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonsa, pinuri ng PCO ang NBI sa pag-aresto kay Sonsa. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa law enforcement, media at mga responsabling online platforms para matukoy, maimbestigahan at mapanagot ang mga nagkakalat ng maling impormasyon. Giit niya, bagamat dapat manatiling malaya ang public discussion, pero kailangan ito ay totoo, makatarungan, maayos at may responsibilidad sa lipunan tungo sa tamang impormasyon. Dumating na sa bansa ang huling batch ng mga Pilipinong seafarers na sakay ng tanker na tinamaan ng missile sa Qatar. Dumating ang seafarers noong Miyerkules, lulan ng isang commercial flight. Nauna nang dumating ang 10 nilang kasamahan noong April 15 at sinundan ng ikalawang batch noong 22. May kabuang 21 Pilipino ang nasasakay ng Panama Flag oil tanker nang ito'y tamaan ng missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1. Wala naman nagtamo ng pinsala. Samantala, kinumpirma ng DMW na ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz noong Miyerkules ang 4 na iba pang barko na may mahigit 70 Pilipinong crew. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa mga shipping principals, manning agencies at mga pamilya ng mga crew para masiguro ang kanilang kaligtasan at sapat na suporta. Hindi napigilang mapaluha ng singer-actor na si Wilbert Ross
Matapos mas sold out ang kanyang one-day concert sa loob lamang ng 15 minutes. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Ross ang mga sumuporta sa kanyang musika sa mga pinagdaanang pag-aalinlangan at takot noon at ngayon. At mula sa pagkakakilala sa kanya bilang contestant ng It's Showtime sa segment na Tawag ng Tanghalan. Bukod sa online sales, dumagsari ng mga tagahanga sa mga ticket booth sa Quezon City para makasiguro ng ticket. Nakatakda ang kanyang concert sa napinamagatang Written By sa July 25 sa New Frontier Theater bilang pagdiriwang ng kanyang 10-year anniversary sa showbiz industry. Kahit ma-sold out lang to, kahit ilang araw basta ma-sold out lang siya, kasi alam ko baka hindi na magkaroon ulit ng chance na mag-concert ng ganito. So, kahit ito lang pong one time. I'm so thankful sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Sa mga nasa long weekend vibe na, dayo na po sa Naga. Isang makulay at masiglang panibagong kabanata kasi ang bumungad sa Naga City. Matapos paliparin sa langit ang mga makukulay na hot air balloon para sa Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival sa Metro Naga Sports Complex. Ipinaliwanag at ipinasaya ng activities ang unang pasok ng buwan ng Mayo na para bang pininturahan ng langit ng iba-ibang kulay ng hot air balloons na nagbigay kasiyahan sa marami. Bahagi ang pagdiriwang ng pagpapaunlad ng musika at kultura at pagpapalakas ng turismo sa lungsod. Patuloy ang magic sa loob ng 3 araw mula May 1 hanggang May 3 kung saan magkakaroon ng mas maraming balloon displays, musika at family activities para sa lahat. Sa aming pagbabalik, nag-aasam ng beach body ngayong summer. Tips para ma-achieve mula sa fitness expert, alamin. Susunod na yan dito lamang sa Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, ready na ba ang inyong beach body? Kung hindi pa, marami pang pagkakataon para paghandaan ito sa inspirasyong hatid ng fitness advocate. Sa dating 300 pounds, fit and healthy na ngayon. Alamin ang tips sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Stretch doon, buhat dito. Go flex that body. Yan ang inspiring weight loss journey ng fitness advocate na si Raymond Tabihe. Mula kasi sa dating 300 pounds, kalahati na lang siya ngayon, transformed into a healthy and fit body. Kasakit po kasi ako eh. So I was diagnosed diabetic, elevated cholesterol, and may fatty liver po ako. So kinakailangan ko po talaga, it was a matter of already life and death. So kaya po kailangan po talaga maging umayos po at maging fit. Motivation niya ang kanyang pamilya na nakasuporta sa kanyang fitness journey. Bukod daw kasi sa isyong kalusugan at mapanghusgang mata ng publiko, nahirapan na rin si Raymond na humanap ng damit na isusuot dahil nga sa laki ng kanyang katawan noon. It's more of sa sarili ko, nahihirapan ako magsuot ng mga regular na damit. Especially yung mahirap po ako makakuha ng size sa pantalon, sa t-shirt, kasi bilog na bilog po ako. Aminado si Raymond na hindi naging madali ang kanyang pagbabawas ng timbang. Maraming temptasyon din at minsan niya nang naisip na tumigil sa pag-workout. At pinakamahirap talaga aniya ang magsimula. Pero aniya, no pain, no gain. Kwento ni Raymond, sinimulan niya ang kanyang weight loss journey sa simpleng paglalakad noong 2022. Mula sa 6K steps a day, goal ngayon ni Raymond na ma-reach ang 12K steps a day. Walang masama sa paghahangad na magkaroon ng balingkinitan o hugis-bote na katawan, o di kaya na may abs at toned muscles. Pero ang pagkakaroon ng maganda at healthy body, hindi agad-agad ma-achieve. Kailangan ng motivation, consistency, at higit sa lahat, disiplina. Kabilang na riyan ang disiplina sa kinakain at sa lifestyle. Sinasalamin daw kasi ng inyong kinakain at lifestyle ang magiging kondisyon ng inyong mga katawan. Kailangan ho talaga yung mindset ho natin.
ang aim po natin is for longevity. Hindi po siya yung pwede na for magbubuhat tayo para lang sa summer body. Kaya sa diet, payo niya, kumain in moderation. Ibig sabihin, huwag sobra-sobra ang pagkain at umiwas sa processed food, sobrang matatamis at makolesterol. Dapat din aniya na kumpleto ang tulog at least 7 to 8 hours a day para mabawi ang energy na nagamit sa pag-ehersisyo. At sa tulong nga ng The Green Method, Physical Fitness Center sa Pasig City, ang dating bigating Raymond, bigati na rin ngayon sa looks at inspirasyon na rin ng mga nais maging fit. Lahat po ng magandang bagay sa buhay, kailangan po talaga paghirapan. So katulad lang din po ng pagpapayat. Wala hong shortcut para dito. Kasi kung mag-shortcut po tayo, kung gaano nyo po kabilis na wala yung weight, ganun nyo rin po siya kabilis na mag-gain back. Slowly but surely at huwag matakot magsimula at magbago. Yan ang mga susi para ma-achieve ang body goals at mas humaba pa ang ating buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa ancient playwright na si Sophocles. Sabi niya, "Kung walang paggawa, walang uunlad." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!